Sumapit ang gabi sa Maynila, maliwanag ang mga neon lights, ngunit hindi mabura ang kakaibang katahimikan ng kalawakan. Ang mga kalye ay disyerto, tanging mga sasakyan ang nagmamadali, may dalang kakaibang mga figura, patungo sa hindi kilalang lugar. Isang grupo ng mga kabataan, mga mayayamang bata, ang hindi nangahas na gawin ng iba, tumakas sa marangyang buhay, tumakas sa madilim na gabi, tumakas sa idinulot nila. Ang eksena ng isang van na humaharurot sa madilim na kalye, sa gitna ng madilim na gabi. Sa kotse, tatlong binata, sina William, Jobert, at Carlo, ay tahimik na nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning mula sa kaakit-akit ng kabataan na ngayon ay puno ng pagkabalisa. Sila ay mga taong hindi kailanman kailangang mag-alala tungkol sa pera. Hindi kailanman kailangang magtrabaho, alam lamang kung paano mamuhay ng masaya at magpakasawa sa kasiyahan. Ngunit ngayong gabi walang saya. Naroon lamang ang pakiramdam ng inis, tensyon at walang katapusang pagkalito. Sa labas ng bintana ng sasakyan, walang katapusan ang dilim. Ang madilim na mga ilaw ay lumiwanag sa ilang na kalsada, hindi isang kaluluwa, hindi isang tunog. Tanging tunog lang ng makina ng sasakyan at mabibigat na paghinga ng mga tao sa loob. Nakaalis na sila ng Maynila, ngunit hindi nila naiwasan ang kanilang takot. Nagdulot sila ng away sa isang bar, nasaktan ang isang makapangyarihang tao, at ngayon sila ay tumatakbo. Boses ni William, "No way, we can't keep running like this. There has to be somewhere to stop. A place to relax. A safe place, T." Si William na pagod ay dumungaw sa bintana. Lumilibot ang mga mata, tila naghahanap ng kasagutan na hindi alam ang hinahanap. Ilang araw na siyang walang tulog, pagod sa pisikal at mental. Samantalang sina Jobert at Carlo ay isa lamang ang inaalala, ang paghahanap ng mapagpahingahan. Dialogue ni Jobert. "William, hindi mo ba nakikita? Saan tayo tatakbo? Tatakbo ba tayo ng ganito? Hindi tayo mabubuhay ng ganito." Ang mga salitang ito ay hindi lamang salamin ng pagod ni Jobert, kundi pati na rin ang kanyang pagkabalisa sa hinaharap. Alam nila na hindi sila maaaring patuloy na tumakas. Ngunit ang sagot ay hindi kaagad. Kailangan nila ng isang lugar na pagtataguan. Ngunit ito ba ay talagang ligtas? Tahimik ang gabi, huminto ang huling sasakyan. Isang maliit na nayon ang bumungad sa kanila, dimli na ilawan ng gabi. Nagkalat ang mga bahay, may mga ilaw na kumikislap sa mga bintana. Dito sila nagpasya na huminto, hindi dahil gusto nila, ngunit dahil wala silang ibang pagpipilian. At nang bumaba sila sa sasakyan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na, mula sa sandaling ito, sila ay pumasok sa isang kwento kung saan hindi sila maaaring umatras. Pagpasok sa lumang bahay, sinalubong sila ng isang batang babae na nagngangalang Diana. Isang nagniningning na kagandahan sa isang disyerto na nayon. Ngunit hindi maitago ng kagandahang iyon ang mga kakaibang bagay, ang mga lihim na nakatago sa dilim. Niyaya sila ni Diana sa loob ng bahay, ngunit ang kanyang ngiti may nakakatakot na para bang alam na niya ng maaga na ang mga bisitang ito ay hindi madaling makaalis. At pagkatapos, mula sa matatamis na kilos, mula sa maaliwalas na pagkain, unti-unting naging bangungot ang lahat. Wala silang ideya na ang ngayong ito ay hindi kasing tahimik ng tila. Ang mga tao dito ay hindi katulad ng mga taong nakilala nila. At pagkatapos ay natuklasan nila ang isang bagay na hindi maisip ng sinuman sa kanila, ang bitag ay inilagay sa lahat ng panahon. William, puno ng pagkabalisa. "Naloko tayo. Walang tama dito." Ngayon ay wala na silang magagawa kundi harapin ang mga nilalang na narinig lamang nila sa mga kwentong multo, ang mga aswang. Lalong lumalala ang mga bagay mula rito.
At habang sinusubukan nilang humanap ng paraan para makatakas, napagtanto nila na ang bawat hakbang na kanilang gagawin, bawat pagpili na kanilang gagawin, ay naglalapit sa kanila sa mga bangungot na hindi nila matatakasan. At ang hindi nila alam ay hindi lang totoong nilalang ang mga aswang. Kinakatawan nila ang mga multo sa kanilang buhay, ang mga pagkakamaling nagawa nila. Maaari silang magtago, ngunit maaari ba silang makatakas? Misteryo, panganib at ang presyong binabayaran nila. Mabubuhay kaya sila sa gabi? O magiging bahagi sila ng alamat ng nayon? Sasagutin ang mga tanong na ito sa mga darating na oras. Ngunit ang katotohanan ba ay masyadong nakakatakot para sa mga kabataang ito? Sundan ang kwento para malaman. Dumaan ang van sa tahimik na gabi. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina sa tahimik na hangin ng isang hindi pamilyar na kanayunan. Sa loob ng van, tahimik na nakaupo ang tatlong binata, sina William, Jobert at Carlo. Walang nagsalita. Tanging ang mahinang liwanag mula sa mga headlight ang dumaan sa mga disyerto na kalsada at sa madilim na bukid. Nakaalis na sila ng Maynila, ngunit ligtas ba itong lugar na tigilan? Sa kalsadang walang patutunguhan, nagpatuloy sila sa paglalakad, hindi alam kung saan ang kanilang destinasyon. Isa lang ang natitiyak nila, hindi sila makakabalik sa Maynila kung saan sila nagdulot ng labis na kaguluhan. Wala nang kahulugan ang ingay at ang saya. Tanging takot ang natitira. Biglang lumitaw ang isang maliit na nayon sa kanilang mga mata, madilim sa gabi. Kalat-kalat ang mga kabahayan, ang ilang malalalim na lampara sa kalye ay naglalagay ng anino sa maruming kalsada. Tahimik ang eksena, walang ingay maliban sa paggulong ng mga gulong sa kalsada. Minsan, kakaiba ang pakiramdam ng katahimikan. William nag-iisip. Bakit ang tahimik? Walang tunog. Parang walang tao dito. Jobert nag-aalala. Hindi mo ba nakikita? Kakaiba ang lahat. Maling direksyon ba tayo? Ibinaling ni William ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana, isang pakiramdam ng pagkabalisa na kumalat sa kanyang puso. Bagamat walang malinaw, ang pakiramdam na ito ay patuloy na nagtatagal, na nagpaparamdam sa kanila na mas hindi pamilyar sa lugar na ito. Nagpasya silang huminto sa isang bahay, kung saan bukas pa ang tanging ilaw sa nayon. Isang magandang babae na si Diana ang lumabas para batiin sila. Sa isang kaaya-aya at eleganteng hitsura, umiti siya at tinanggap ang tatlong kakaibang lalaki sa bahay. Diana nag-aanyaya. Hello, I'm Diana. Kung pagod ka, pwede kang magpahinga saglit sa bahay ko. Wala nang ibang lugar. Saka matagal na rin akong hindi nakakita ng stranger. Si Diana ay may matingkad na mga mata, nagniningning sa kahinahunan, ngunit may dalang pahiwatig din ng misteryo. Inimbitahan niya sila ng walang anumang hinala. Pagpasok sa bahay, pakiramdam nila ay dumaan sila sa ibang pinto, pumasok sa ibang mundo. Bagamat napakasimple ng bahay, may kakaibang pakiramdam. Sa labas, tahimik ang village. Ngunit sa loob ng bahay na ito, tila natatakpan ang lahat ng hindi maipaliwanag na misteryosong kapaligiran. Inanyayahan sila ni Diana na maupo, naglabas ng isang simpleng pagkain. Ang mga ulam ay sariwa na parang inihanda mismo sa nayon. Mabango ang amoy ng pagkain, ngunit habang kumakain sila, mas lalong hindi sila komportable. May mali. Si Carlo medyo nag-aalangan. Diana, ang sarap talaga ng ulam na ito, pero bakit parang may kakaiba? Boses ni Jobert, pabulong. What do you mean? Huwag mo nang gawing mas tense ang atmosphere. Gusto lang namin maghanap ng mapagpahingahan. Ngunit ang kapaligiran sa bahay ay hindi lamang kakaiba.
lalong naging halata ang kakaibang pakiramdam. Kakaibang ingay mula sa bakuran, sumisipol ang hangin sa mga sanga na parang may ibinubulong. Malabo pa rin ang mga street lamp sa labas, naglalabas ng mahinang liwanag, parang mga multo na nagkukubli sa gabi. Pinag-uusapan ni Diana ang tungkol sa nayon. Itong nayon hindi tulad ng ibang lugar. May underground power na naroroon dito. Napaka-espesyal ang buhay ng mga nakatira dito, walang nakakaintindi kundi tayo lang. Pero huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Ang lugar na ito ay ligtas. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Diana, ngunit hindi ito lubos na naaliw sa kanila. Ang mga mata ng batang babae, ang paraan ng pagsasalita niya tungkol sa nayon ay parang nagmumulto sa kanila. May mali, may naghihintay na mangyari. At nang dumungaw ang tatlong lalaki sa bintana, nakita nila ang mahihinang figura na gumagalaw sa kadiliman. Hindi nila masabi kung sino iyon, ngunit sigurado silang may nakatingin sa kanila. Mabigat ang boses ni William. Siguro hindi na tayo dapat magtagal pa. Something's not right here. Nagulat si Jobert. Nararamdaman mo yun? Ako din itong atmosphere parang may pinagmamasdan. Nagsimulang dumaloy sa kanilang buhay ang mga kakaibang pangyayari. Hindi may paliwanag na damdamin ng pagkabalisa, kakaibang mga tingin at mga palatandaan na hindi maaaring baliwalain. Ligtas ba talaga sila dito? O isa lang bang bitag ang ngayong ito, isang lugar na nahulog sila at hindi na makatakas? At nang tuluyang lumubog ang dilim, napagtanto nilang kasisimula pa lang ng mga bagay. Makakatakas sila sa Maynila, ngunit matakasan kaya nila ang katotohanang naghihintay sa kanila? Ang paglalakbay ay nagsimula pa lamang, ngunit ang takot at kawalan ng katiyakan ay tumataas. Sa isang tahimik na nayon, isang madilim na sikreto ang naghihintay sa kanila. Tanging tunog ng makina ng sasakyan ang umalingaw sa katahimikan. Ang tatlong batang lalaki, sina William, Jobert at Carlo, ay nakaupo sa van, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala silang nakita kundi madilim na kadiliman. Kahit nakaalis na sila ng Maynila, ramdam pa rin nila ang pagkabalisa sa paligid. Ang maliit na nayon ay lumitaw sa harap nila na parang multo sa gabi. Kalat-kalat ang mga bahay, kakaibang tahimik ang hangin, at ang madilim na liwanag mula sa mga street lamp ang nagpapatingkad lamang sa kalungkutan ng lugar. Ang lahat ay tila hindi kabilang sa modernong mundo. Parang kakapasok lang nila sa ibang espasyo, hiwalay sa lahat. William nagdududa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi tama. Masyadong disyerto ang lugar na ito. Medyo nag-aalala ang boses ni Jobert. Tingnan mo, walang tao. At walang ilaw maliban doon sa malalalim na poste ng lampara. Tahimik lang na tumango si Carlo, ramdam na ramdam ang pagod at tensyon sa hangin. Hindi na sila umimik pa, nagpatuloy lang sila sa pagmamaneho papasok sa nayon, patungo sa bahay na pinapasok sila ni Diana. Eksena ng pagkikita ni Diana. Nang huminto ang van, lumitaw si Diana mula sa dilim. Mabait ang dalaga, maamo ang mukha, ngunit may kakaiba sa kanya. Umiti siya ng malumanay at naglakad palapit sa kanila. Diana, maamo ngunit medyo misteryoso. Hello, I'm Diana. You can rest at Dunay House. Siguradong pagod ka sa mahabang biyahe, di ba? Dito, walang mang-istorbo sa'yo. Pumasok ka na. Tiningnan sila ni Diana nang may maamong mga mata, ngunit may isang bagay na hindi komportable sa tatlong lalaki. Kahit sincere ang ngiti niya, bakit parang may tinatago sa likod nito? Dinala sila ni Diana sa bahay at nang tumawid sila sa threshold, isang maaliwalas na espasyo ang lumitaw. Isang simpleng pagkain ang inihanda, ang bango ng pagkain ay hindi nila napigilan.
Ngunit sa kaibuturan nila, naramdaman pa rin nila na may mali. Masarap ang pagkain, ngunit hindi lahat ay nakaramdam ng komportable. Parang may kakaibang lasa sa bawat kagat ng pagkain. Bagamat walang nagsasalita, lahat ay nakaramdam ng kakaibang bumabalot sa espasyong ito. Si Carlo, bahagyang tumigil sa pagkain, nag-aalala. Ang sarap talaga ng pagkain na ito, pero may nararamdaman ba kayong kakaiba? Hindi ko mailarawan, pero may kung anong hindi mapalagay. Boses ni William, nag-iisip. Tama ka. It feels like not only the food, but also the atmosphere here is strange. But we need to rest, we can only stay here. Ang mga pag-uusap ay tila hindi mapawi ang pagkabalisa sa kanilang mga puso. Sa halip, mas naging tense ang kapaligiran. Parang may nakatingin sa kanila. Ang kakaibang maliliit na tunog mula sa labas ng bintana, ang sumisipol ng hangin sa mga sanga, lahat ay lumikha ng isang nakalulungkot na pakiramdam. At pagkatapos, nagsimula silang mapansin ang iba pang mga kakaibang detalye na hindi nila napansin noon. Ang mga street lamp, ang madilim na ilaw, ay bahagyang nagpailaw sa kalsada. Binalot ng dilim ang lahat at maging ang paligid ng bahay ay masyadong tahimik. Walang ingay, kakaibang katahimikan lang. Ang hangin ay tila pinahihirapan ng isang hindi nakikitang puwersa. Bawat hakbang nila papasok ng bahay ay parang pinagmamasdan sila. Jobert, nag-aalala. May napansin ka ba? Kakaiba ang hangin dito. Pakiramdam ko may laging nakatingin sa akin. Boses ni William, sinusubukang maging mahinahon. Pagod ka na siguro. Huwag kang masyadong mag-isip, kailangan lang natin magpahinga tapos bukas ng umaga ituloy. Babala mula kay Diana. Si Diana, na nakatingin sa kanila na may nag-aalalang mga mata, humakbang palapit at misteryosong bumulong. Hindi ka dapat magtagal. Itong ngayon may mga bagay na hindi mo maintindihan. Ayokong takutin ka, pero mag-ingat ka. Tahimik na umalis si Diana, iniwan ang tatlong lalaki na nakaupo sa silid, nag-aalalang nakatingin sa isa't isa. Ang mga babala ni Diana ay parang madilim na ulap na nagkukumpulan na humaharang sa tanging liwanag na makikita nila sa lugar na ito. Kahit wala talagang nangyari, may namumuong kakilakilabot sa kanilang mga puso. Carlo, nalilito. Hindi maaaring ganoon kasimple. May kakaibang nangyayari dito. Ang pakiramdam na ito hindi maaaring mali. William, determinado ngunit nag-aalala. Baka nagkamali tayo na huminto dito. Pero ngayon, wala nang balikan. Kailangan nating harapin ang naghihintay. Ang tatlong lalaki ay nakaupo doon, tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay tumitibok. Napagtanto nila na hindi ito ordinaryong nayon. At sa bawat segundong lumilipas, unti-unting nabubunyag ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa lugar na ito. Lalong naging mabigat ang kapaligiran sa maliit na bahay. Nalinis na ang mesa at nakaupo sa sala ang tatlong binata. Bagamat busog na silang kumain, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa sa bawat isa sa kanilang mga puso. Umalis na si Diana, ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay lalong nagpakaigting sa kanila. Habang naghihintay, si William ay nagsimulang lumingalinga sa paligid. Ang mga painting na nakasabit sa mga dingding, ang mga kakaibang estatwa. Lahat sila ay lumikha ng isang misteryoso at malamig na kapaligiran. Biglang may bahagyang ingay mula sa labas ng bintana, parang may palihim na nagmamasid sa kanila. Ang kanilang mga puso ay mabigat sa hindi maipaliwanag na takot. William, sinusubukang pagaanin ang kapaligiran. Masyado siguro tayong nag-iisip. Magpahinga muna tayo, aalis tayo bukas ng umaga. Jobert, nag-aalala. Nararamdaman mo ba? Parang may kakaibang sumusubaybay sa atin.
Sa sandaling ito, bumalik si Diana sa silid. Ang kanyang mukha ay biglang naging solemn. May malinaw na pagbabago sa kanyang mga mata at kilos. Hindi na siya ang maamo at nakangiting babae mula noon. Diana, puno ng kaseryosohan at bigat ang boses. May isang kwento na kailangan kong sabihin sa iyo. Ngunit una, nais kong maunawaan mo ang lugar na ito. Ang aming nayon ay hindi katulad ng ibang mga lugar. Ito ay naglalaman ng isang sikreto, isang lihim na kailangan mong harapin kung mananatili ka rito. Nagkatinginan sina William, Jobert at Carlo, walang nagsasalita. Dahan-dahang umupo si Diana at nagsimulang magkwento ng mahiwagang kwento na matagal na niyang pilit itinatago. Diana, ang kanyang boses ay mahina na parang nagsasabi ng isang alamat. Kami ang mga aswang, ang mga mystical na nilalang na narinig mo na siguro. Nakatira kami sa anino at ang mga katulad mo lang ang hinuhuli namin. Pero hindi ka ordinaryong biktima. Kailangan ka naming buhay para mahuli ka namin mamaya. Parang matinding shock ang sinabi ni Diana. Hindi makapaniwala ang tatlong lalaki sa narinig. Parang huminto ang hangin sa kwarto. Tumulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo, hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot. Lahat ay nagbago. Ang pakiramdam ng seguridad na akala nila ay wala na doon. William, nanginginig ang boses. Kami. Niloko kami. Nasa bitag kami? Jobert, desperado. Ikaw pala. Ikaw at ang pamilya mo ang nagplano nito simula pa lang. Hindi agad nakasagot si Diana. Tinignan niya lang sila ng malungkot na mga mata. Sa kanilang mga puso, napagtanto na ngayon ng tatlong batang lalaki na hindi nila sinasadyang pumasok sa isang nakamamatay na bitag. Walang paraan pabalik. Lahat ng plano, lahat ng pagtakas ay wala ng saysay ngayon. Nalinlang sila sa isang larong buhay at kamatayan nang hindi nila nalalaman. Diana, puno ng panghihinayang. Alam kong hindi mo maiintindihan pero ito ang paraan ng buhay natin. Kung gusto mong mabuhay, isa lang ang paraan maging bahagi tayo o maging biktima. Ang hindi malulutas na pader na ito ay patuloy na tumataas, pinipiga ang tatlong lalaki. Napagtanto nila na ang ngayong ito ay hindi lamang isang lugar na pagtataguan. Ito ay isang bitag, isang ganap na naiibang mundo. At isa lang ang magagawa nila, tumakas. Ngunit sa pag-iisip pa lamang nilang tumakas, natuklasan nila ang isang nakakakilabot na katotohanan. Sina Mang Adamos at Mang Kulas, ang dalawang misteryosong lalaking nakilala nila sa nayon, ay ang mga tunay na aswang. Hindi lang sila mga nilalang, kundi mga mandaragit na may hindi maisip na kapangyarihan. Carlo, boses na puno ng kalituhan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sila. Alam nila ang lahat at hindi tayo makakatakas. Walang choice sina William, Jobert at Carlo. Nahaharap sa kamatayan, nagpasya silang lumaban. Ngunit paano nila haharapin ang gayong makapangyarihang supernatural na mga nilalang? Nagsimula silang maghanda para sa maigting na paghaharap ni Mang Adamos at Mang Kulas. William, puno ng determinasyon. Hindi naman tayo pwedeng tumakas na lang forever. Kung wala tayong gagawin, walang mabubuhay. Mag-away tayo, no matter what. Mabibigat na yabag ang papalapit. Humihingal ang tatlong lalaki. Ang mga mata nilang nataranta ay nakatingin sa harapan. Lumitaw sina Mang Adamos at Mang Kulas, kakaiba, makapangyarihan at mamamatay tao. Sa pagharap sa mga uhaw sa dugong nilalang na ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban hanggang wakas. Magsisimula na ang labanan. At ang tanging tanong ng tatlong batang lalaki sa kanilang sarili ay,
Paano sila mabubuhay kapag nahaharap sa mga nilalang mula sa dilim? Sa dilim, nakatayo ang tatlong batang lalaki na nakaharap kina Mang Adamos at Mang Kulas, dalawang higante at makapangyarihang aswang. Ramdam na ramdam nila ang malamig na hangin at dilim na bumabalot sa nayon. Ang mabibigat na paghinga at ang mapuot na tingin ng dalawang mandaragit ay lalong nagpatense sa kapaligiran. Walang paraan pabalik. Ito ay isang buhay o kamatayang labanan. I can't believe it, naisip ni William sa kanyang sarili, nakatingin sa dalawang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Hindi natin hahayaan ang ating sarili na ibaba ng ganoon kadali. Kung mamamatay tayo, dapat tayong mamatay ng may dignidad. We can't just stand here and wait to die. Don't forget, we are humans. They are just creatures of darkness. Umalingaw-ngaw ang boses ni Jobert sa katahimikan, puno ng determinasyon, ngunit puno rin ng kalituhan. Ang tatlong lalaki ay nagsimulang mapagtanto na ang tanging paraan upang lumaban ay ang tumayo at lumaban, hindi upang tumakas magpakailanman. William, mahigpit. Tama na. Oras na para tumigil na tayo sa takot. Dapat natin silang harapin, anuman ang halaga. Humakbang si Mang Adamos, umaalingaw sa dilim ang kanyang mga hakbang na parang mga tambol ng digmaan. Si Mang Kulas, sa kanyang matipunong katawan at matatalas na mata, ay nakahinga ng malamig. Hindi lamang sila mga nilalang, ngunit mapanganib na mga mandaragit. Nagsimula ang labanan. Sumunod si William, hawak ang sinaunang espada na natagpuan nila sa bahay. Sumunod naman sina Jobert at Carlo, bagamat nanghihina ang kanilang mga katawan sa takot. Ang kanilang pagnanais na mabuhay ang nagtulak sa kanila na huwag tumigil. Biglang sumugod si Mang Adamos na lumikha ng malamig na hangin na napilitang umatras ang tatlong lalaki. Ngunit hindi sila sumuko. Napakalakas ng bawat atake ni Mang Adamos at Mang Kulas, ngunit lumaban pa rin sila. Carlo, humihingal. Hindi natin sila matatalo sa simpleng lakas tulad nito. Masyado silang malakas. Biglang sumulpot si Diana habang nagpapatuloy ang labanan. Tumakbo siya, may hawak na kakaibang mga bagay, isang krus, rosaryo, at isang bote ng banal na tubig. Lumapit siya sa tabi ni William at bumulong sa tenga nito. Si Diana, nag-aalala ngunit determinado. Hindi mo sila matatalo ng lakas. Aswang sila, hindi sila katulad natin. Pero may mga paraan para maitaboy sila. Gamitin mo ang mga gamit na ito para protektahan ang iyong sarili. Ibinigay ni Diana sa kanila ang mga sagradong bagay at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga sinaunang pamamaraan ng pakikitungo sa mga aswang. Ang krus, rosaryo at banal na tubig ang tanging mga sandata na makakapagtaboy sa kanila. Ang mga sikreto ng pamilya na alam ni Diana, kahit na bahagi siya ng aswang community, ang tanging pag-asa nila ngayon. William, nagulat ngunit determinado. So may chance tayo. Kung matatalo sila ng mga bagay na ito, lalaban tayo ng buong lakas. Diana, mas malakas. Tama. Pero huwag mong kakalimutan, kailangan mong lumaban hindi lang para sa buhay mo, kundi para sa buhay ng mga inosenteng tao. Ikaw lang ang makakapagtapos ng pagkawasak na ito. Agad na ginamit ng tatlong lalaki ang krus at rosaryo para salakayin sina Mang Adamos at Mang Kulas. Ang malalakas na sinag ng liwanag mula sa krus ay sumasalamin sa liwanag na napilitang umatras ang mga aswang. Biglang bumigat ang kapaligiran sa nayon, ngunit ito rin ang panahon kung kailan nagsimula ang tunay na pagtutol.
Sa bawat pag-atake, unti-unting humihina ang kapangyarihan ng dalawang maitim na nilalang. Bagamat hindi madali, nagsimula silang manalo ng paunti-unti. Jobert, sa sobrang excitement. We did it! Huwag mo silang lapitan. Sa wakas, nagsimulang manghina sina Mang Adamos at Mang Kulas. Nagkabisa ang mga sagradong bagay. Sa puntong ito, ginamit ng tatlong lalaki ang lahat ng kanilang lakas upang salakayin ang mga nakakatakot na nilalang, at sa wakas, natalo nila sila. Nakahinga ng maluwag ang buong nayon. Si William, humihingal ngunit masaya. Nagawa namin. Ginawa namin talaga. Si Diana, nakangiti ng misteryoso. You guys did what few people dared to do, pero hindi pa tapos ang kwento. Natalo mo lang ang isang bahagi ng dilim. Ang tatlong lalaki, bagamat nanalo sa buhay at kamatayang labanan, ay natanto na ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa kanilang inaakala. Si Diana, bagamat bahagi ng komunidad ng aswang, ay tumulong sa kanila na manalo, ngunit ito na nga ba ang wakas? O simula pa lang ito ng isang mas malaking digmaan kung saan ang kadiliman ay hindi madaling masupil. Hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Kailangan nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ngunit magkakaroon ba sila ng lakas upang harapin ang mga kakilakilabot na darating? Madilim ang langit ng Maynila, bumalot sa tatlong binata ang pagmamadali at pagmamadali ng mataong lungsod, habang mabilis na humaharurot ang kanilang sasakyan sa pamilyar na mga lansangan. Ang matataas na gusali, ang mataong mga tao, ay tila malugod silang tinatanggap, ngunit ang bawat isa sa kanila ay puno ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Bumalik na sila, ngunit hindi na sila ang parehong mga tao. Nawala na ang kanilang nakaraan, ngunit sumasagi pa rin sa kanilang isipan ang mga nakakatakot na alaala ng mga nangyari sa nayong iyon. Ang nakakakilabot na mga larawan ni Mang Adamos, Mang Kulas, at mga maiitim na nilalang ay nagmumulto sa kanilang pagtulog. Kahit nakabalik na sila sa Maynila, hindi na sila nakatagpo ng saya sa kanilang marangyang buhay. Alam nila na hindi na sila makakabalik sa dati nilang gawi dahil hindi talaga ganoon kadali ang buhay. William, nag-iisip at nag-aalala. Do we ever think about what we did before? Living the easy way without any worries. But what about now? Ano na ang hinarap natin? Yung mga nilalang patay na ba talaga sila? Ang tatlong lalaki ay hindi na malaya, walang pakialam ng mga binata. Sila ay dumaan sa buhay at kamatayang pakikibaka, at ngayon, sa pagbabalik sa lipunan, nakita nila ang kanilang mga sarili na walang puwang sa marangyang buhay na minsan nilang binaliwala. Hindi sila madaling bumalik sa dati nilang buhay. Naguguluhan ang boses ni Jobert. Look, William. Tama ka. Wala na akong ganang mag-party, magsaya. Sobra-sobra na ang binayad namin. Carlo, nag-isip din. Hindi lang yun, feeling ko hindi ko deserve lahat ng meron ako dati. Masyado ba tayong naging pabaya? Ang totoong buhay ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Nabuhay sila sa yaman, nasiyahan sa kasiyahan nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan, ngunit ngayon, napagtanto nila na ang lahat ng ito ay isang harapan lamang. Nawala sa kanila ang maraming mahahalagang bagay, at ngayon ay panahon na para harapin ang katotohanan. William, mapagpasyahan. We can't keep living in the past. We need to change. Not just for ourselves, but for the people around us. Boses ni Jobert, nag-aalangan ngunit determinado. Definitely. Oras na para matuto tayong harapin ang kahihinatnan ng mga nagawa natin. Hindi tayo pwedeng tumakas.
Pagbalik sa Maynila, bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng matinding pagbabago sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga bagay na dati nilang itinuturing na mahalaga, ngayon ay malabong alaala na lamang. Napagtanto nila na ang buhay ay hindi maaaring batay sa kayamanan at panandali ang kasiyahan lamang, ngunit nangangailangan ng responsibilidad, kapanahunan at kamalayan sa mga kahihinatnan ng bawat aksyon. Carlo, maamo ngunit malalim. It took us long time to realize this. But anyway, I feel relieved that I no longer have to live a fake life. Ngunit kahit nagbago na sila, kailangan pa rin nilang harapin ang pananaw ng lipunan. Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid nila ang kanilang pinagdaanan. Hindi nila basta-basta mababago ang kanilang imahe sa mata ng iba dahil lamang sa isang bangungot. At kung ano ang kanilang ginawa sa nakaraan, kahit na nagbago na sila, ay magmumulto pa rin sa kanila. Isang William nagtatanong sa sarili, mapapatawad ba natin ang sarili natin? Tatanggapin pa ba ng lipunan ang mga katulad natin? Boses ni Jobert nag-iisip. Hindi ko alam, ngunit mahalagang gawin ang tama, anuman ang gastos. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malalim na aral tungkol sa kapanahunan, tungkol sa pagiging kamalayan sa mga panganib ng masyadong madali at pagpapabaya sa totoong buhay. Ang tatlong lalaki ngayon ay hindi naghahanap ng pagtakas sa kasiyahan o kayamanan, ngunit sa kapayapaan ng isip at pag-unawa sa mga kahihinatnan ng mga nakaraang aksyon. Natutunan nila na ang buhay ay hindi laging madali, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagharap sa katotohanan at pagwawasto ng mga pagkakamali, maaari silang tunay na mamuhay ng isang makabuluhang buhay. At anuman ang pananaw ng lipunan, determinado silang magbago, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong mahal nila. Nakatayo ang tatlong lalaki sa harap ng bintana habang nakatingin sa labas ng mundo. Isang mundong puno ng mga hamon at mga bagong pagkakataon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, pero at least napagkasunduan nila ang sarili nila. At iyon ang tunay na tagumpay.